Chris Noel Bendijo, Bureau of Customs Deputy Chief of Staff of the Commissioner. Attorney Chris, Gao, maayong bundag. Ay, Sir Aljo, mayong buntagaw. Hingi lang kami ng update, Attorney Bendijo, dito sa ikalawang subasta, auction ng mga sasakyan ng Pamilya Diskaya. Opo. Tama po Bukas yan, no? ito? Bukas? Tama ho ba? Opo, December 5, ganap na alas 10 na umaga. Ito po yung ikalawang auction na gagawin po natin patungkol dun sa apat pong hindi natin naibenta noong unang auction. No? At ang pinakamalaking adjustment natin dito, Sir Aljo, ay in-adjust po natin pababa, no? Yung ating minimum floor price at nag-compute po tayo ng mas mataas na depreciation factor. No? So substantially po, mas mababa na po yung minimum floor price ng bawat sasakyan. Okay, pag wala pa rin hong bibili niyan bukas, what will happen? Kapag bukas po, kapag wala pa rin pong bibili dito, ito na po ay madideklarang failed bidding ulit. No? At kung matatandaan po natin, ito na po yung magiging ikalawang failed bidding. Sa ilalim po ng ating mga issuances at mga polisiya, dito po nagkakaroon ng kapangyarihan ang Bureau of Customs na tumanggap ng mga tinatawag po nating direct offer. No? So ibig po sabihin, bubuksan po natin at idideklara po natin ang mga sasakyang ito na pwede na po siyang masubject ng direct offer at pwede na po magpadala ang kahit sino mang interesado ng kanilang mga offers, no, para bilhin ang mga sasakyang ito. Of course, mag-a-apply pa rin po yung mga prohibition natin doon sa ating CAO 3-2020. Ibig po sabihin, hindi po pwedeng mag-submit ng offer ang mga kawani ng BOC, ang forwarder, importer, consignee at nagmamay-ari po ng sasakyang subject for the direct offer. Okay, so yung offer din, depende na yan. Baka mas mababa pa ang presyo niyan. Tama yan, Sir Aljo. No? Nawawala lang po yung kapangyarihan ng BOC na idikta, no? Yung ating pinaka-minimum floor price. Pero hindi po nangangahulugan kung ano po yung i-alok ay yun na lamang po. No? May kapangyarihan pa rin po ang commissioner na tanggihan ito kung sakaling hindi po ito katanggap-tanggap. No? Yung po sa ating issuances, no? Nandiyan naman po yung ating mga alternative remedies. Although nabanggit ko nga po nung isang araw na pwede pa rin po yung condemnation, nililinaw po ni Commissioner Ariel Nepomuceno na ang kanyang inclination ay talaga pong gawing revenue ito. No? May iniintay lang din po tayong mga updates today. Meron po kasi tayong hangarin, no, na pati po yung ibang mga forfeited na vehicles, kasama po dyan yung Bugatti, ay magkakaroon po tayo ng formal na deklarasyon na isasabay po bukas. Pero siguro po, isasapinal po natin ito within the day. Huwag naman sirain, sayang, no? Yung condemnation. So hindi pabor doon si Commissioner Nepomuceno. Talagang dapat ibenta ito. Tama po. Tama po yun. No? Kailangan din po natin isaalang-alang yung kondisyon ng ating bansa. Meron po tayong kakapusan sa pondo at ito po mga ganitong maliliit na mga mangilan-ngilan, no? Na forfeiture sale, yung pong ay tinitiyak po ni Commissioner Ariel na talaga pong ito ay fast moving. Kung kaya't meron po siyang instruction, lahat po ng ating mga forfeited vehicles in favor of the state, kung pwede po ay every 2 to 3 weeks ay magkaroon po tayo ng auction sale. At nang sa ganun, matanggal po sa inventaryo ng BOC at mabawasan din po natin yung epekto ng depreciation, Sir Aljo. No? Kasi habang tumatagal ang sasakyan, under the elements po ito, at nasisira yung pintura, na rumurupok yung goma. No? So imbis na mabenta natin ng mas mataas, ay nawawala po yung value po nito. Okay. Samantala, Attorney Chris, ikinakasan ng Immigration Bureau ang deportation case sa umano'y importer ng mga luxury cars ng Pamilya Diskaya. Pangalan nito si Cao Cheng. At kumpirmado yan ng Immigration Bureau na aresto na pala itong si Cao na gumagamit din ng pangalang Martin Cao sa isang operasyon sa Makati City. Ano naman ang magiging partisipasyon ng Customs Bureau dito? Ay yung pong ating magiging partisipasyon dito, no, ay titingnan po natin ang naging partisipasyon naman ng taong ito, no, sa mga importasyong naganap. At lahat po ng mga makikita natin sa ating mga records sa pakikipagtulungan na rin ng ng LTO at nung isang araw, Sir Aljo, no, ang Bureau of Customs din po kasi ang kumbaga na nominate na maging chair doon sa subcommittee ng TWG ng ICI doon sa asset recovery, no. So andyan na po yung malinaw na pakikipag-ugnayan sa SEC, sa iba pa pong ahensya ng pamahalaan na kung saan pwede po tayong makakalap ng impormasyon upang makita po natin, no, meron pa ba siyang ibang pagmamay-ari or mga prinosesong
sasakyan or iba pa mang kagamitan na pwede po nating masubject ng ating seizure and detention proceedings, pati na rin po yung ating forfeiture proceedings. Okay. May iba po ako, Attorney Chris. Nitong nakaraan lang, ang isang opisyal, di umano ng Bureau of Customs na involved sa smuggling operation dyan sa Port of Subic ay na-cite for contempt matapos yung inconsistency sa kanyang mga payag about the release nito pong smuggled agri-products di umano. Ang pangalan niya, si Subic Acting Chief of Assessment Juan San Andres. Opo, siya ay na-cite ng contempt ni na Senador Pangilinan, ganun din ni Senador Erwin Tulfo. O diyan sa pagsisinungaling di umano sa committee after the Department of Agriculture confirm an attempt to i-smuggle yata 3 containers of shipment consigned to Birches Consumer Goods Trading. Ano po aksyon dito ng Customs Bureau? Well, unang-una po, Sir Aljo, no? Hindi naman po sa nag-aabogado tayo at dumidepensa tayo para dun sa taong ito. No? Pero siguro po ang sa amin, dala po siguro ng kaba, dala rin po siguro ng sitwasyon, kung kaya't parang hindi po malinaw ang kanyang pagkakasagot. No? Pero ang sa akin pong pagkakaintindi, hindi po nagkakaroon ng ugnayan, no, or pagkakaunawaan sa mga terminolohiyang ginagamit. No? Kung kaya't nagkakaroon ng semblance na parang hindi po nagtutugma. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. No? Doon po sa sinasabing pagre-release, no, ng mga container na ito, doon po kasi sa ating proseso, hindi po kasi magaganap ang 100% physical examination sa ating port, no, sa Port of Subic. Lalong-lalo na kapag agricultural product. Kasi meron po itong peculiarity, kailangan po ito naka-reefer, no? Yung temperature po nito dapat controlled. So doon pa lang po yung konsepto ng pagre-release, although physically po, no, lumalabas po siya ng Port of Subic para magkaroon po ng inspection sa consignee's warehouse, no, hindi po pa rin siya matatawag na release as a technical term. No? So doon pa lamang po, malaki na po yung pagkakaroon ng di pagkakaunawaan kung kaya't nagkakaroon ng mga ganitong pagkakahinala, no, ng involvement ng ating mga tauhan. Ganun pa man, Sir Aljo, base doon sa mga sagot nila kahapon at base na rin po sa kanilang mga show cause orders, explanations, o sa kanilang mga paliwanag na sinumite, ay iniimbestigahan naman po ng ating Bureau of Customs yan. Hindi po natin sinasanto ang mga ito. Ang gusto lang po sana namin ay magkaroon muna ng pagkakaunawa sa nangyari at nang sa ganun po makaiwas po tayo sa mga ganitong hindi po consistent na statement sa pagitan po ng Bureau of Customs pati na rin po ng Department of Agriculture. Okay. Last question na lang. Meron yatang commitment na ibinigay si Commissioner Nepomuceno, Attorney Chris, na pabilisin ang pag-release ng mga delayed na mga balikbayan boxes in time for Christmas season. Any update about this? Tama yan, Sir Aljo. No? Tayo po ay nakipagpulong na sa maraming ahensya. No? Nandiyan na po yung DMW, nandiyan na po yung Office of Civil Defense, at napakaganda naman din po nung ibinalita sa atin ng ating bagong Secretary of Finance, no? Si Secretary Go, na siya din po ay tutulong na makakalap ng pondo upang ma-distribute na po, no, itong mga balikbayan boxes na ito, na alam naman po natin, no, talaga pong dugo at pawis ng ating mga OFW ang puhunan po sa mga ito. So, minamadali po natin iyan. No? Meron lang po tayong mga teknikalidad na kailangan i-comply sa batas. Halimbawa nga po yung deed of donation. At yan po ay binibilisan na po natin. Tayo po ay umaasa. Alam po nating medyo mahirap po ito. No? At linawin ko rin lang po, labas na po ito talaga sa jurisdiction ng Bureau of Customs. Pero dahil nga po, no, ito ay instruction ni Commissioner Ariel at alam po natin yung kahalagahan ng ating mga OFW. Ginagawan po natin ito ng paraan. Sana po, no, kahit delayed na po ito ng medyo matagal, ay maihabol pa rin po natin ito ngayong Kapaskuhan. Daghang salamat, Attorney Chris Noel Bendijo, Bureau of Customs Deputy Chief of Staff of the Commissioner. May buntag. Daghang salamat, Gao. Good morning. Good morning!